Bakit hindi tayo dapat maniwala sa mga tagapagtatag ng mga sekta na nangag-aangkin na sila'y sugo, propeta, appointed son, apostol, mga saksi, at kung ano-ano pa, sapagkat meron pong babala ang Panginoong Hesukristo. Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na siya ang Mesyas. At marami silang maililigaw. At may tandang ibinigay si Kristo sa paglitaw ng mga bulaan at mapagpanggap na Kristo. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita kayo tungkol sa mga digmaan. Ngunit, huwag kayong mababahala. Dapat mangyari ang mga yon. Ngunit hindi pa yon ang wakas. Kaya kung may alam kayo na kapatiran na lumitaw sa panahon ng mga digmaan, abay mag-isip-isip na po kayo, sapagkat si Kristo na po ang tunay at huling sugo ng Diyos. Sa wakas, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari ng ubasan, ang kanyang minamahal na anak. At pinapunta nga niya ito. At ang panahon kung kailan siya isinugo at nangusap sa kanya ang Ama ay considered as mga huling araw na. Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak. At ang sinugo ay siya rin namang nagsugo sa kanyang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. At ang mga isinugong alagad, ang siya namang nagsugo at nagpatong ng kanilang mga kamay sa mga paring kahalili nila upang mangaral at ipalaganap sa buong mundo ang magandang balita ng kaligtasan. Kaya sa mga tagapagtayo ng sekta na hindi naman sinugo o inutusan at lalong walang direktang kaugnayan kay Kristo at sa mga apostol, doon po tayo pinag-iingat upang hindi po tayo mapabilang sa mga taong nakatakda upang malinlang